na si Marcos Jr. ay isang bangag. The reason why nagiging bangag ang buhay ninyo. Araw-araw nagbabangag si Kuting. Kaya ganyan po ang result ng inyong buhay. Hawak nila ang pera ninyo. Feeling entitled sila. Akala nila pagmamay-ari nila ang Pilipinas. Sinasaksak nila sa isipan ninyo ang kasinungalingan. Sabi ko nga, talagang nakakagalit, nakakagigil itong bangag na ito na kailangan nyo nang tapusin. Hindi nyo pwedeng kalimutan ang issue sa PIDEA leaks na nandoon din si Agent Jonathan Morales na very emotional. Ako ay nanonood na winawagayway niya. You know, ang flag ng Pilipinas. Siya yung nag-bit-bit noon, carry-carry niya. At talagang mararamdaman mo na, you know, ang mga maiisog ay nandoon. Ang maiisog at matatapang. Like yung PIDEA leaks na hindi po biro-biro. Imagine mo kung gaano katapang si Morales. Walang security, pumunta doon. Yeah, wala siyang security. Nung pumunta siya doon, pero gusto niyang maging present doon, yun ang isa sa mga pinaglalaban natin na si Marcos Jr. ay isang bangag. The reason why nagiging bangag ang buhay ninyo. Araw-araw yung jonganga ko hanggang may energy ako. Sabi ko sa inyo, hindi natin kakalimutan ang mga issue na yun ay araw-araw na ginagawa nila. Araw-araw nagbabangag si Kuting. Kaya ganyan po ang result ng inyong buhay. Hawak nila ang pera ninyo. Feeling entitled sila. Akala nila pagmamay-ari nila ang Pilipinas. Di ba? So yun, nabanggit din ni Attorney Vic yun sa speech niya. Okay? Ang panggigipit, again, dito sa mga kabataan, sa mga church members, na iisa lang ang taong hinuli nila. Pero 2 batalyon sila na fully, talagang full gear sila na akala mo may babangbangin silang o may gugurgurin sila. Right? Speaking of gurgur, si Binibining Vivian Velez, isa sa mga conveners doon na nagsalita, ang statement niya is about gurgur, na pinagugurgur ang mga Facebook account, Facebook page sa mga taong kritiko. Yun po ang mga mahalagang isyong inano nila, pinag-usapan nila doon. Grabe. Talagang kailangan nyo lang pakinggan, isa puso, isa buhay, at magmatsyag kayo kung ito bang pinagsasabi nila ay may katuturan. Yung binanggit muli ni Doc Lorraine, ang panggigipit sa kanila, yung pag-contempt sa kanila ni Ka Eric, na nagtanong lamang sila na 1.8 ang budget, ang travel expenses ni Tambaloslos. Anong ginawa sa kanila? Yun ang ginawang basihan para i-contempt sila and later on ikansela ang kanilang prangkisa dahil sa kagustuhan ni Liza Tanas. Mga kababayan, overwhelming po ang ginagawa sa inyong kasinungalingan, pagnanakaw, smuggling, pulburon, lahat-lahat na. Kung kayo ay bulag pa, ulitin natin, kung kayo ay bulag pa na mismong itong babaeng, you know, Satanas, ahas lahat na sinisinungaling niya, paulit-ulit, na siya daw ay noong nang-agaw siya ng alak. Actually, nang-agaw siya ng alak at pilit niyang tinutornilyuhan ang inyong mga utak. Mga kababayan, na paniwalaan siya na nagkaroon daw sila ng conversation, isa po dapat hudyat yan sa inyo. Mga palangga na kailangan yung gumising. Ito, ulitin-ulingan natin. Ayan. Ayan. Ayan si Escudero. May conversation ba? Bumuka ba bunganga ng Jutang Ginemes? Yang Bartek? Wala. Bakit ko pinapakita yan sa inyo? Diyan po, malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi ko nga, whether you are, ano man ang kulay mo, makikita mo na niloloko ka na ng gobyernong ito. At nag-release pa sila ng statement through Cesar Chavez, yung kanyang aso dyan sa presidential communications. Ito po'y pagpapatunay na yung kulay purple, pinipilit nilang ipaniwala sa inyo na ang kulay purple, nakikita ng mata ninyo, ay kulay pula. Sinasaksak nila sa isipan ninyo ang kasinungalingan. Sabi ko nga, kahit kindergarten mga kababayan, nakikita ang kasinungalingan ng mga ito. So, ngayon, nasa inyong mga
kamay dahil ay sa inyong mga kamay, mga isipan kung paano ninyo tapusin itong mga walang iyang ito dahil sobra-sobra na ang ginagawa nila sa inyo. Kaya nga sabi ni ni Mayor Basti doon, actually napakaganda ng mga tinura niya doon, talaga naman na hindi daw kumbaga ang dahilan daw kung bakit nandoon kayo o bakit may maisog ay kagagawan lamang ng isang tao. Sino? Si Bangag. Kasi ayon kay Baste, siya ay responsable ng mga lahat ng pangyayari na kahirapan, krimen, pagtaas ng kuryente, tubig at kung ano-ano pa, bilihin, lahat ng pagpapahirap sa inyo. Kaya kayo nandoon sa maisog at kaya tayo nagigising ng maaga. Ako'y napuyat din, nakatulugan ko nga dahil inaabangan natin yung mga hinaing ng ating mga kababayan tulad ng mga ITAS, magsasaka, farmer, di ba? So inaabangan natin yung mga hinaing ng common tao na naka-experience ng pang-araw-araw na krimen, kahirapan at pang-aapi. Kaya ang sabi ni Mayor Basti doon, the reason why nagsama-sama tayong lahat all over the world na manood nitong hakbang ng maisog na ito para mag-express ng sentimiento dahil kay Marcos Bangag Jr. Dahil kung hindi daw, kung maayos daw yung pamumuno niya o pagpapatakbo ng gobyerno, ay wala namang magiging maisog. It's true. Kung maayos ang kanyang, kung nag-e-enjoy ba kayo sa inyong buhay, nagkakaroon kayo ng mga oportunidad, nabibigyan kayo ng mga healthcare services, na hindi kayo pumipila sa mga hospital, nagkadamata inyong mga pamilya, ni panggamot, wala kayo, sinisika-sika kayo ng mga tiwaling doktor, di ba? Walang maghahakbang ng maisog kasi ibig sabihin, tama yung ginagawa niyang para sa taong bayan. Ibig sabihin, maayos yung presidente. And, well, actually, natake lahat ni Basian is very smart, actually. Mga kababayan, na nakikita mo yung pagiging, actually siya yung tingin ko nakakuha ng tatay niya no? Kasi syempre alam mo naman yung nakuha niya yung style, the way na magsalita si Pangulong Duterte, may mga pabitin-bitin. So, doon ko nakikita yung sincerity ng tao na sabi ko nga during that time nung budol na budol pa ako, hindi ko masyado minimension yung mga anak ni Pangulong Duterte kasi yun, nasa Davao sila, local, bahala kayo dyan. Nag-focus tayo sa national. But now na humahakbang siya bilang maisog dahil sa panggigipit sa mga Davaoenyo at sa buong mamamayang Pilipino, nakita natin yung style niya, way of expressing himself ay mala Duterte, senior. Di ba? Maladigong. Kaya naman, tama siya kung bakit nandoon kayo. At sabi pa nga niya doon na very happy siya dahil wala yung mga dump truck na hinaharang o hinarang doon sa Dumaguete, sa Bustos, Bulacan. Di ba? So masayang-masaya, ipinahiwatig niya doon sa inyo na at least walang mga humarang at matatapang daw ang mga Kapampangan. I believe lahat naman ng Pilipino ay matapang kung may paninindigan. Okay? Lahat ng Pilipino kapag hindi nakikinabang sa katiwalian, kapag hindi kasabwat ni Lisa Tanas o ni Bangag Jr., ay tunay kayong maisog o matapang. Whether Kapampangan kayo o Ilonggo kayo, yan ang totoo mga palangga. My God. Diba? Simple lang ang hinihingi ng mga maiisog ng taong bayan. Ibigay niya yung tamang proyekto, tamang pag-aasikaso. Huwag nilang nakawin ng pera, dalhin sa kanilang offshore account. Imagine ninyo, gusto lang mag-express ng mga maiisog ng mga taong bayan ng kanilang hinaing, pero haharangan ng truck ng mga demonyo. Anong ibig sabihin yan? Kasi natatakot sila sa inyong power.